nandito siya para humingi ng tawad. Para makipag-ayos. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Dahil sa'yo, napilitan kami ni Minda na magkanta kuba sa abroad para lang makabangon ulit. Hindi talaga, Bert. Hindi ka ba nagagalit na sinisira ng June na yan? Ito ang party na pinaghirapan mo? Yan ang solusyon, Betsy. Lalo lang lalaki ang problema. Parang pinagtatanggol mo si June. Magalit ka na sa akin. Pero hindi ko hayang patuloy mo saktan tatay ko! Ano sinabi mo? Tatay mo to! Yes, Dad! Now it all makes sense. Gina, alam mo ba na tatay ni Gerald si June? May alam ko ba? Pinagkakaisa niyo ako lahat. Kung meron ka pang konting respeto sa, paalisin mo na yung lalaking yan. Dahil hindi ko mapapatawa niya. Alam lang namin na wala palang basbas ni Robert yung imbitasyon na natanggap namin. Hindi na kami pumunta. Patingin nga ng imbitasyon. Hindi nga namin alam kung saan ang galing invitation. I don't know who sent it to them. Mula ngayon, ayoko lang makipagkita ka at nakikipag-usap doon sa trader na yon. Huwag ka sanang mga high blood sa sasabihin ko. Kinukulitin naman yata si Gina. Hindi daw kasama si Aling Dora doon sa pinadalhan. Sino kaya may pakanano? Isa lang naman naiisip kung may ganong galit si Betsy. Ikaw ba nagpadala ng invitation? Wala akong kinalaman sa pagpunta ng mga magulang ni Gerald dito. Pasensya ka na kung naiipit ka sa amin dalawa. Hindi ka ba kontento sa ginawa mo sa akin? Huwag mo, Bert! Huwag mo pang ganun, Bert! Sina! Tama! Sina! Okay ka lang, anak? Okay lang po. Okay na. Ay, okay? Ang okay na. Okay ka lang? Wala kang... Pasensya na po. Hindi ko po nakita. Sa susunod mag-ingat ka mo, hindi ka na makasagasa. Everything okay with you? I'm okay, I'm okay. Everything's okay, walang masakit. Ay, importante, I'm safe. Hindi naman ako nasaktan. Salamat po, ma'am. O sige, mauna ka na. Ingat ka sa susunod, ha? Ingat ka lang. Sinigil po ako. If you didn't do that, malamang nasagasaan na ako. I owe you my life. Thank you po. Mahal, nabalita ako kay Maki yung nangyari. Tara, dadalhin kita sa ospital para ma-check up ka. Mahal, I'm okay. Hindi naman ako nabalian, di rin naman ako nasugatan. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? I'm sorry, Gina. Hindi ko akalain na aabot ito sa ganito. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Kung di lang ako naunahan ng galit ko kanina, makikita ko na nasa panganib ka na pala. Daddy mo ako. Wala man akong magawa para matulungan ka. Dad, you don't need to apologize. Di mo naman po ginusto to. I'm not blaming you. Dapat lang talaga huwag mong sisihin si Robert. Kasi kung tutuusin, hindi ka naman muntik masasagasaan kung hindi nagpunta ulit dito si June para manggulo. Kasi pwede ba? Wala ka naman doon, di ba? Hindi mo nakita yung buong pangyayari, kaya manahimik ka na lang. Hindi ako mananahimik. Okay, tama na, tama na. Huwag na kayo mag-aaway. Dito pa, sa harap ko. Puro drama na nga tayo buong araw. Dad, please, sana maging wake-up call mo na to. Sana makita mo na malinis ang intensyon ni Tatay Marcel. He was willing to risk his life for me. Kaya huwag mo na siya i-push away, please. I hope you find it in your heart to give him a second chance. Alam mo, Gina, naaawa ako sa'yo. Kasi sobrang hopya ka talaga na magkakaayos yung daddy mo at yung biyanan mo. Since ex-FF mo naman ako, bibigyan kita ng advice. Kung gusto mo talaga magkaayos si Robert at si June, karirin mo. Doon ka muna mag-focus. Alam mo, pwede ka munang mag-leave bilang presidente ng supermarket para maayos mo yung pamilya mo. At sino ay sasuggest mo na pumalit sa posisyon ko? Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre ako. Betsy, salamat sa advice mo, pero hindi ko naman kailangan mag-leave. Kaya kong pagsabayan ang pag-ayos ng issues ng pamilya ko at pagpapatakbo ng supermarket.
Parehas kasing importante sa akin, kaya hindi ko pwedeng iasa kahit sino-sino na lang. Now, if you'll excuse me, nangaasikasuhin pa ako. Girls, back to work na tayo. Sabi ni Gina, dito ka daw nagpupunta pagka stress ka sa trabaho. Pagka gusto mo mag-isip. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Walang nakakatalo sa atin sa liga, di ba? Tapos, napaway tayo dun sa kabilang team. Kasi dinaya daw natin sila. Oo, naalala ko. Natanda rin ako makipagpatayan para sa'yo. Dahil parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Pero habang tumagal ang panahon, bago ka, nasilaw ka sa pera. Tinidor mo ako dahil sa pagiging gahaman mo. Yun ang mga bagay na pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Kung baga, sa basketball, ang tinding foul nun. Pero hindi ko na may babalik ang oras, Bert. Tanging magagawa ko na lang, makabawi sa pagkakamali ko. Kasi gusto ko isalba yung pagkakaibigan natin. Sige. Kaya naman kitang patawarin. Ilang magpapasalamat dahil linigtas mo ang aking anak. Mapalato ko na yun sa'yo. Huwag ka lang aasa na tatanggapin kita. O magiging maayos ang pagkikitungo ko sa'yo. Parang basketball. Wala nang overtime ang pagiging magkaibigan natin. Hindi na madadagdagan yon. Game over na tayo.